Hello guys, good day and welcome to another vlog. So for today's episode ay magkakaroon tayo ng repotting with one of our philodendrons. So first thing muna ay ipapakilala ko muna sa inyo kung aling philodendron yung irirepot natin. So dito tayo sa ating indoor portion ng ating garden and makikita natin dito ay meron tayong mga iba't ibang pots ng ating variegated red imperial. And this is the one that I am talking about guys. Itong napakagandang Fire Red Imperial na ito yung ating iriripat for today's video. So bago natin iripat yung ating Imperial guys, tignan muna natin yung beauty ng ating Fire Imperial. So ito talaga guys, nagagandahan talaga ako dito sa ating variegated red Imperial kasi hindi ito yung ating typical na Imperial na nakikita. And we can also see here guys na talagang nagbibigay ito ng napakagandang kulay. Ito ating parang blush pink na color dito and some bright orange din na color. One good thing din sa ating Imperial na ito guys, actually magka-same gene sila nitong ating Imperial na nasa likuran din. This one being a bigger lang compared to the one na iriripat natin. So makikita nyo guys, meron siyang mga yellow-orange, may mga pagka-red-orange. And also, kung manonotice nyo guys, meron din siyang multicolor na binibigay. So meron siyang mga transitions for this newly unfurled natin na dahon. Ito yung kanyang kulay. Medyo may pagka-dark pa siya na portion, dark orange. Pero magbabago pa yan later on at makikita nyo guys yan. At magbibigay yan ng mga color pink din na mga variegations. And now we are set to start with our repotting guys. At andito ulit yung ating napakagandang variegated red Imperial. Kasama yung ating materials na kakailanganin for our repotting. So we have here our upsize na pot. Yan, makikita niyo guys yung difference ng sizes ng dalawang pots natin and also yung ating soil mix or yung ating aroid mix na gagamitin for our repotting. So, ano ba yung mga reasons kung bakit kailangan nating i-repot yung ating variegated red Imperial? So, for this case guys, kailangan natin siyang i-repot kasi makikita natin na unti-unti na nagsisilabasan yung mga ugat natin for our red Imperial. So, in this case, kung hindi kasi natin ito i-repot or i-upsize, posible mangyari baka lumiit yung mga susunod na dahon na lalabas niya or baka medyo matagalan yung pag-produce niya ng next leaf kasi medyo bitin na yung space dito sa ating pot for root development. So pag medyo walang root development, hindi din masyadong magiging maganda yung development ng ating plant. It's also very important to take note guys na kapag magre-repot tayo ng ating mga plants, take into consideration kung ano yung dating soil mix na ginamit natin for this plant. So in this case, this is just plainly cocoa chips and perlite. Yan din yung susundin natin, yan din yung gagamitin natin for our repotting para hindi masyadong mahirapan, hindi na masyadong mag-adjust yung ating plant na i-repot. And also, it's very important na ilusan lang natin ng konti guys para at least makahinga at makagalaw ulit yung ating mga ugat na andito sa ating medium. And dito guys makikita natin na almost same lang talaga yung gamit natin dito, cocoa chips and perlite for our repotting. Also guys, take note natin guys na kapag mag-a-upsize tayo ng ating mga pots, it's very important to consider na hindi yun sobrang laki kaagad yung pag-upsize natin. Minsan gigil na gigil tayo mga plantitos and plantitas na mag-upsize ng ating mga pots at binibigay natin na pot ay yung sobrang laki naman to the point na baka later on, parang yung sa Cebuano tinatawag natin na parang malumos siya. So parang magda-drown siya kasi sobrang laki ng pot tapos napakaliit pa ng ating plant along with the roots. So mahirapan din yan, baka mag-cause pa yan ng root rotting. So ang tendency guys, sobrang laki na ating pot, sobrang laki din, sobrang dami ng mga medium na nilagay natin. So medyo matatagalan yung pag-dry up kasi nga konti pa lang yung ugat so hindi masyadong ma-absorb ng plant. Gagamitin niya yung energy niya para mag-produce ng napakaraming ugat. So habulin niya muna maging root bound before siya mag-produce ng mga panibagong mga dahon. So ito na guys, nagdadagdag na tayo ng ating medium dito sa ating panibagong pot. And yan, gagawin lang natin ito para ma-fully occupied na yung ating pot. So yan, makikita natin guys, hindi talaga masyadong malaki yung pag-upsize natin. Saktong-sakto lang talaga for this variegated red Imperial natin. So ngayon guys, na-repot na natin at na-upsize na natin yung ating variegated red Imperial. Magdadagdag na tayo ng ating fertilizer. So this is our complete fertilizer guys and we're also selling this one for 625 pesos, 900 grams. Konti lang naman yung idadagdag natin dito guys, dito sa may itaas na portion and this is already good for 3 to 4 months for our
fertilizer. Palagi tayong tinatanong kung pwede bang diligan yung ating mga newly repotted na mga plants. And yung answer natin for that is yes, pwede natin siyang i-full shower, i-full water kasi yung ating plant naman na ito ay very stable na. And also, yung pag-shower natin guys ng ating medium, yung pagdilig natin dito sa ating medium, makakatulong ito para magbigay ng water, magbigay ng moisture doon sa ating medium, and that will help na mag-activate kaagad, na gumalaw kaagad yung ating mga ugat. At ngayon guys, ay ilalagay na natin ito sa ating indoor na portion ng garden. Huwag muna dito sa labas kasi medyo nakaka-stress pa yun sa ating plant. So that's it, and I hope na nag-enjoy kayo sa ating video, and see you on our upcoming vlogs.